To deliver the word of God, let's welcome our senior pastor, Pastor Nonon Orhaleza. Lord, we thank you for this wonderful time that you have given to us. We ask you, Holy Spirit, Lord, to anoint the words we're going to hear. Today, we ask your Holy Spirit, Lord, nga imong dihugan ang among panguna-una, among kasing-kasing, ang pulong Ginoo nga among dawaton, i-anoint mo, Lord, so that, Lord, we will understand more about your kingdom. In Jesus' name, amen. Alright, so karon nga adlaw akong i-share sa inyo ang topic about our theme, no? This year, our theme is We Are the Light, do kita ang kahayag. So ato ning sabton kung sa ang meaning nini. Genesis 1, then God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. In Matthew 5 verse 14, nagingon dere, you are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden. Verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Isaiah 60:1-3, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. The Gentiles or nations shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. So ato makita diri karon no ang kanindot sa mga verses nga atong gibasa, usa sa effect or significance sa light is dominion. Ang epekto sa kahayag mao na ang pag-dominate. Amen? So sa manang dominion. Ato makita diri no sa Genesis, from the very beginning of time, si Lord iyang gigamit ang kahayag nga mao'y mag-dominate, mao'y mag-rule. Ngayon siya diri sa Genesis 1 verse 16, God made two great lights. No, grabe nga kahayag. Number 1, ang sun. Number 2, ang moon. Ang sun mao'y mo dominate, mao'y mo rule, mao'y mo dumala sa buntag o sa gabi, ang mo dumala ang moon. So ato makita diya nga ang from the very beginning of time, one of the greatest or main purpose of light is dominion. Then wala lang ang sun ang iyang gi-refer diri. Kung dili gi-refer niya, of course, Jesus is the Son of righteousness, nor Son, siya ang anak, or siya po mismo ang kahayag. Pero dili lang si Kristo ang kahayag, but Jesus himself said, you are the light of the world. A city that is set on a hill. So sama sa syudad nga naa sa bungtod, nga dili gyud matago. Kita ang mga kahayag. So wala lang siya gi-refer ang light nga literal nga light, but it is likened to us. No light, kita nga mga anak na sa Dios, gitawag ta sa Dios nga, or gitawag ta ni Kristo, or gihimo ta niya nga mga kahayag diri sa ngit-ngit nga kalibutan. Muna nga adunay admonition diri nga, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So ato makita from the very beginning of time, based on the verses or the verses that we have read, no nga ang light mo dominate siya. Ang light, ang iyang effect mo dominate. Mo na ingon sa Bible nga pag niabot ang kahayag o ang kangit-ngit dili makapildi kaniya. Ang kahayag dili mapildi sa kangit-ngit. Kaya ang kahayag mo dominate sa kangit-ngit. Pareha ini nga place, no, kini nga room, kini nga hall. Kung gabi, paungo na to tanan suga, ngit-ngit kayo ni diri. Pero ngit-ngit ta. Pero pag i-on na to ang suga, mawala ang kangit-ngit. Kaya nga naman, ang kangit-ngit mapildi sa kahayag. Ang kangit-ngit dili makadaog. Kaya nga naman, ang kahayag mo'y makontrolar sa kangit-ngit. So, ang epekto sa light, kahayag, is dominion. So, gitawag ta sa Dios nga mahimo ta nga mo dominate. Now, mo na sa Genesis 1,
verse 26 and 28, be fruitful, no, God said to them and blessed them, be fruitful and multiply, subdue the earth and have dominion. So, sa sugod pa lang sa paghimo sa Dios sa tao, manduan niya ang tao, si Adam and Eve nga, mo-dominate siya sa tibok kalibutan. The Bible said, those who are in Christ will what? Will reign in life. Reign and dominion are the same. Synonymous. Ang dominion, ang pasabot niya na, ang meaning sa dominion is to rule. Ang dominion, pagdumala. Muna nga, diya ta nakakuha og word nga kingdom. Domain of the king. No, muna ang gingharian. Gingharian sa hari. Kanang kingdom means gingharian sa hari. Pagdumala, kamanduan sa hari. Now, when it comes to dominion, masabta na to, ang dominion, all the more kung atong ihisgutan ang kingdom nga word. Ang kingdom nga word mo na ang pagdumala sa hari sa iyang gingharian. The same with us, nga kita nga nasa Dios, gitawag to sa Dios nga, murul sa life, murul sa kalibutan. Wherever we are, Jesus is the King of Kings. Si Jesus, siya ang hari sa mga hari. So kita mga hari ta kay anak man ta sa hari. Muna sa 1 Peter 2:9, we are a chosen generation, a royal priesthood. Hari ka nga pari. Amen? Kabalo ba ka nga hari ka? Gitawag ka nga hari sa Dios, aron nga mo dominate ka sa life. Dili ka nga mahimong victim. Dili ka mahimong biktima sa imong circumstansya. Amen? Nasabdan man ninyo? Kasi pasabot niya na, nga mo dominate ka sa life, dili ka madaog-daog sa kinabuhi. Kung pobre imong mama, pobre imong papa, wala pasabot nga, pobre po ka. Kaya nga naman, dili man ka biktima sa circumstansya. Kung makaila na ka sa Dios, imong gihatag sa Dios ang imong kinabuhi, mausap ang imong identity. Mabalik ang imong original nga state, original nga condition. Original ni mga status, which is you are a child of God and you are designed to reign and rule because you are light. You are the light. Kung naingit-ngit, kanang ngit-ngit, no? Pangit na. Ayaw ato sa mga ngit-ngit nga lugar. Kaya delikado na. Muna, we are the children of light. Ang mga anak sa demonyo, children of darkness. Because Satan is the prince of darkness. Kita mga anak ta sa kahayag. So, maski unsa ka pangit, kangit-ngit sa sitwasyon, kangit-ngit sa kinabuhi, kung naa ka, mahimo siyang nindot kay kahayag man ka. So, muna ipasabot sa mudumala, mudominate kung bandage ka sa drugs, bandage ka sa vices, walay problema kay naman ka sa Ginoo. Ang vices, bisyo, o uban pa nga mga sinful nga habit, dili na maka-dominate sa imo. Kay ikaw, gitawag sa Dios nga mahimo kang kahayag. Mahimo ka nga mo dominate. Dili ka victim, victor ka. Ikaw si Vicky, victorious. Hallelujah. Dili ka mapildi kay gitawag ka sa Dios nga overcomer. More than overcomer. More than conqueror. You are designed by God to rule in life. Dili ka pildi sa lapianon nga bahin sa kinabuhi nimo, dili ka pildi diha. Amen? Sa imong relationship nga life, sa imong married life, dili ka pildi diha. By virtue of the light that is in you, Jesus Christ, and the light of the Word of God, you are designed and destined to rule and reign in life. Are you there? So sa may meaning sa dominion, number one, being in control of your life or the affairs of your life. You are in control of the affairs of your life. One of the greatest nga gift ni Lord sa tao is dominion. Muna iyang gihatag nga, mamunga ka, mudaghan ka, gingnan niya si Adam and Eve nga, mubunga ka, musanay ka, mudaghan ka. O imong i-subdue, take control, ang tibok kalibutan, o you will reign on earth. Hallelujah. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo, nabalik na nga DNA nato, nga we will reign in life. Madaugon ka, victorious ka, unstoppable ka. Dili ka mapildi og bisyo. Dili ka mapildi og mga
hilig. Ayo ibaylo ang hilig sa imong destiny. Kay gitawag ka ni Lord. Maski unsa pa ang situation nga lisod, walay lisod nga makapapildi nimo because you are the light. You are the solution. Number 1, being in control of the affairs of life. You are in control sa imong kinabuhi. Hallelujah. Pinagi ini nga understanding, now we can rest when we can have peace. Kay maski unsa pa day nga problema, we are in control. Hallelujah. That's why it's one of the greatest nga gifts nga gihatag ni Lord sa ato nga nasa Ginoo, nga we are in control. We are not subject sa atong circumstance or circumstances. The circumstances nga mabut sa atong kinabuhi, subject na sa ato. The king's glory is the king's subject. Ang himaya sa hari, ang iyang subject, ang iyang gingarian. Hallelujah. So kaning tibok kalibutan, imo nang himaya, imo nang subject. So rule and reign. Hallelujah. Now rule and reign sa imong circumstansya. Kung pangit imong circumstances, rule and reign. Being in control in life, in other words, dili nimo i-allow nga ang imong circumstansya mo'y mag-dictate sa imong life. Sa John chapter 6, ato makita diya nga gitistingan ni Jesus Christ ang iyang mga disciples. It was a time nga gabi na og daghan kayo, thousands of people, more than 15,000 people were following them. Og ningon si Lord nga pakaunon taning multitude. Grabe. 15,000 katao imong pakaunon. Iyang gitistingan. Ingon si Philip nga, Lord, mga tunga sa tuig, Lord. Makakaon ni sila pero isa na ka bite, gamay ra. So tunga sa tuig. But the Bible said in verse 6, but this he said to test him. Iyarang gitistingan si Philip, for he himself knew what he would do. So si Jesus, he's in control sa iyang situation. Jesus is showing to us the kind of life nga we are supposed to live. Ipakita sa Dios kung unsa nga klase nga kinabuhi nga ang atong kinabuhion nga mo-dominate sa kinabuhi. So wala niya gialaw nga ang circumstansya mo'y mag-dictate. Ay, wala naman tayo kwarta, Lord. O may kwarta. Di na lang ta mga o may kwarta. Panguli na mo. Wala siya ningon. Ningon siya nga, he only do this. Now, but this he said to test him, for he himself knew what he should do. When you are in control, you know what you will do. Now, kung kabalo ka sa imong himuon, you are in control. So si Jesus, kabalo siya o sa iyang himuon. Naipan nga tulo, o duha ka isda, iyang simba si Lord, or simba niya ang Heavenly Father, pinagi sa iyang pagsimba, nidaghan ang isda og pan. Hallelujah. Kabalo siya sa himuon. Mag-praise and worship. You are in control over the affairs of your life. Ingnan mo katapat, you are in control. Kung wala kay kwarta, di ka kaskwela, makaskwela gyapon ka because you are in control. Hallelujah. Dili mo ialaw nga ang imong circumstansya, mo dominate nimo, ikaw ang mag-dominate. Mo na ipasabot sa dominion. Number 2, having it always the way one wants it. Another meaning of dominion, makabaton ka sa mga butang kung unsay imong gusto. Hallelujah. So may gusto nimo. Karang pinakagusto gid nimo, kana imong mahimo ug makuha. Hallelujah. Mo ni dominion. Kung wala ka nag-dominate, na kay gusto, pero ang di nimo gusto, mo'y mahimo kay wala makay choice. Dili na dominion. Pero ang dominion, kung unsay imong gusto, mo'y imo. You will have it the way you want it always. Kung unsay imong ganahan mo, ito imong pilion, you will have it always the way you want it. Kung unsay imong gusto, mahimo nimo. Amen. Dili ka mo settle for less. You go for the best. That's dominion. Muna ingon sa centurion, no? Sa general or leader, ingnan niya, Lord, dili ko takos nga patuon ta ka. Ingnan na lang, Lord, nga maayo akong servant ug maayo na siya because I am a man under authority. Kung unsay ako pod napoy under sa ako, kung mingon ko nga lakaw, ali diri. Kung unsay akong gusto, mo ilang himuon kay they're under my authority and I am also under authority. Imando lang, Lord, nga maayo niya akong servant ug maayo na siya. Grabe na amaze si Lord kay wala daw susama ni adto nga faith. Og at that time, giayo sa Ginoo. So, yun siya nga, manduay lang, Lord, kay
Kung imong imando, maayo na siya. Kaya ako, inga naman ko, I am a man under authority. Bisaya nga meaning sa dominion is kamanduan. Kamanduan sa hari. Ang mga hari, ang may trabaho ang hari, magmando ra. No? Kung ikaw nasa Diyos, na anak kang Kristo, mahimo kang anak sa hari, ug hari po ka. Ang imong main nga trabaho mo dominate sa life. Amen. So kung naa ka sa circumstances nga, grabe ang struggle nimo sa drugs, imo nang manduan ang drugs. Drugs, palayo sa ako. Dili ka na ko portion. Itawag ko sa Ginoo nga leader of leaders. Hallelujah. Number 3, being in command in one's field of endeavors or endeavor. Ikaw ang in command. Ikaw ang mangulo. Walay susama nimo or labaw ka sa tanan. Topmost top anointing. Nakay topmost top anointing. Kung maglakaw ka sa light, pasabot ana, lahi ka, way susama nimo. Kung manifest ka all the more, walay susama nimo. Grabe na ka-amazing. Pwede kitang tanan mo manifest sa Ginoo, way susama nimo. Hallelujah. So the same kang Daniel, naong gibless siya kang ni Lord. In Daniel 1 verse 19, the king talked to them and found that none of the young men were as good as Daniel. Walay susama kang Daniel. Walay susama ka maayo, susama kang Daniel ug uban niya nga kauban. Ang upat niya nga silang upat. None as good as Daniel. Sa tibuok gingarian sa Babylon, walay susama ka maayo kang Daniel. No? Daniel 6 verse 3, Daniel proved himself to be a better supervisor than any of the others. Grabe. Sa daghan kayo ng mga rulers, si Daniel mas labaw pa kamaayo sa tanan. Unahingon diri sa verse 20 sa chapter 1, the king found they were 10 times better than any of the wise or the magicians and wise men in his kingdom. You are 10 times better. Hallelujah. Kung function ka as the light, you are far better than the unbelievers. Hallelujah. Mo-manifest sa imo ang pagka-peculiar, pagka-distinct nimo. Peculiar means one of a kind. Special. Like no other. I decree and declare this anointing will be released sa imong kinabuhi karon. Nga lahi ka, na kay anointing nga lahi ka. Mo-manifest si Lord sa imong life by virtue of the light ni Lord nga lahi ka. Hallelujah. To God be the glory. Si Lord nag-manifest sa ato last year. Kitagaan ta niya og anointing nga lahi sa tanan. Kitagaan ta ni Lord og training diri sa Butuan, no, home office training sa tibuok kalibutan, walay naghimo ani. That's the anointing that God has given us. How to be a covenant millionaires. Wala na gi-offer sa tibuok kalibutan diri sa Butuan. Inga na ka the best the Lord. Being in command in one's field of endeavor. So, manifest sa imong area of assignment and you will become a peculiar, distinct person. People will come to you because of your light. Napapamudya? Number 4, having authority. Another meaning of dominion is having authority from on high to reign in life. Revelation 5, 9, and 10, they sang a new song, saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on earth. 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special or peculiar people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So, we have authority from on high to reign in life. That's dominion. Natay, otoridad nga gihatag ni Lord. Mo na ingon si Lord,
All authorities have been given to me in heaven and under heaven. Therefore, go. So, kana nga authority, gihatag niya na sa ato. Maglakaw ta in dominion. Hallelujah. Tanan nga authority, gihatag ni Lord sa ato. Mo na tanan, even ang mga demonyo, madlok sa ato. Kung kaila ka, kung kinsa ka, kaila ka sa authority ni nga gihatag ni Lord sa imo, even ang yawa, di makahilabot sa imo. Tanan nga demonyo, kaila sa imong alan. Kung kaila ka, kung kinsa ka, diya sa Ginoo. Mo na ingon sa Sons of Sheba nga ilang gi-rebuke ang demonyo. Mga Sons of Sheba, i-rebuke nilang demonyo, hindi sila nga sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Paul, kamong mga demonyo pawa. Nitubag ang demonyo. Sa kaila may kang Lord, kaila po may kang Jesus, kaila may kang Pablo, kamu may kaila sa inyo. Ikulata sila sa yawa, sa demonyohan. But you know, kung ikaw kaila ka, kung kinsa ka sa Ginoo, tanan nga mga demon-possessed niya, pwede na nimo i-rebuke kay kaila sila sa imo. Kaila sila sa imo nga anak ka sa Ginoo. Amen? And you will declare the name of Jesus and command the demons to get out sa tanan nga mga nademonyohan. Hallelujah. No, so there are examples sa mga life nga nag-dominate sa kinabuhi by virtue of light. By virtue of light. No, ang light, mo na ay maghatag sa ato nga mo-dominate ta in life. Amen? Ang light, mo na ang word sa Ginoo. Mo na ang revelation sa Ginoo. So kung nagay revelation sa Lord, mo-dominate ka in life. So dagay mga examples nga itong isgutan karon. Number one, nga nag-dominate sa life, nahimo siya ang topmost top nga leader. Number one, si Joseph. Si Joseph, grabe ang promotion niya, nag-dominate siya sa iyang life. Grabe na priso siya, pero nahimo siyang prime minister. From prison to prime minister by virtue of light. Na siya'y light. No? So kung na'y light, na'y understanding. Amen? Kaya ang word nga light, pasabutan na revelation. Amen? Kung naay pulong, naay kahayag. Psalm 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Kahayag sa lamparahan sa akong tiil, kahayag sa akong dalan. Ang pulong sa Dios mo na ang kahayag. Lampara sa akong mga tiil, kahayag sa akong dalan. Ang pulong, kahayag. Ang kahayag, nagisgot nagpulong. So kung nakay pulong, nakay kahayag. Mabitaw na nga, kung makasabot ka, mo yun ka, I see. No, I see, nakakita ka ba? Nakita ka, revelation. Nakasabot ka, og idea. Hallelujah. So si Joseph, ni-rule siya sa Egypt because of light. Kaya naman siya ay understanding. He was able to interpret the dream of the king or the Pharaoh. Nga, 7 years, 17 cows, 7 fat cows, gikaon sa 17 cows. 7 nga tambok nga humay, gikaon sa niwang nga humay. Gi-interpret niya. So kahayag na siya'y revelation. Gi-interpret ni king niya ang dreams of Pharaoh. Mo na nga nahayagan po ng Pharaoh. Kaya na niya, ang meaning niya moabot ang panahon nga adunay 7 years of abundance sa imong gingharian. Grabe nga abundance. Pero after that, there will be a coming famine so severe nga mga tao makalimot na nga there was a time of great abundance, 7 years. And this 7 years of famine will be so severe nga iyang huruton tanan nga pagkaon, wala na pagkaon. Pero you will be spared kung himong mag-save ka. Every harvest during the time of abundance, you will save at least 20% of the harvest. This can sustain the 7 years of famine. Ngayon si Pharaoh, verse 38 sa chapter 41, then Pharaoh told them, I don't think we can find any better than Joseph. Hallelujah. So again, po diri ang none like other. I don't think we can find any better than Joseph to take this job. God's Spirit is in him, making him very wise.
No, the Spirit of God, so just like ang Daniel, the same thing that happened to Joseph. So Pharaoh said to Joseph, God showed these things to you, so you must be the wisest man. Ikaw na ang pinaka-maalamon nga tao. I will put you in charge of my country. So, dominion. Yun ang hari. Nga, ikaw na ang in charge. Grabe ang hari ningon, ikaw na ang in charge. Tingnan mo katapat, you are in charge. And the people will obey all your commands. I will be the only one more powerful than you. So next in rank, Pharaoh said to Joseph, I now make you governor over all of Egypt. And this time, ang Egypt ang pinaka-powerful sa tibok kalibutan. Then Pharaoh gave his special ring to Joseph. The royal seal was on this ring. Pharaoh also gave Joseph a fine linen robe and put a gold chain around his neck. Then he told Joseph to ride in his second chariot. Pharaoh's official said, let him be the governor over the whole land of Egypt. And then Pharaoh said to him, I am Pharaoh, the king over everyone in Egypt, but no one else in Egypt can lift a hand or move a foot unless you say he can. Grabe. So, nahimo na siyang ruler, nahimo na siyang commander. Nag-dominate na si Joseph by virtue of light. Kaya na siya ay capacity to interpret dreams. And then, nahimo na siyang wise how to manage. Pinagi sa interpretation niya sa dreams, nahimo siyang wise. No nga, unsaon pag-manage sa harvest, sa mga pagkaon. Nga mo last for 7 years nga, wala pa'y precedence niya na. Wala siya gitunan ng mga tao. Ginoo ang naggiyak sa iya. Mao na ang anointing from above to rule in life. Mao na dominion. Number 2, Daniel. Si Daniel ay mo siyang 10 times better. Sa uban tungod kay, aduna siya excellent spirit. Aduna siya spirit of wisdom. Mao na siyang power of light. The effect of the power of light is wisdom. So si Daniel, just like ang Joseph, was the wisest person in the kingdom of Babylon. Muna nga, ni-rule siya in life. Hallelujah. So, muna akong gingon sa inyo nga, ang agenda, katuyuan ni Lord sa katapusan ng mga adlaw is, sa church, is wisdom. Kaya nga naman, para nga murulta. Wisdom is light. Amen? Number 3 is Solomon. Si Solomon, ni-rule siya, nahimo siyang one of a kind, nahimo siyang pinakadato by virtue of light, by virtue of wisdom. 1 Kings 3:12, nangingon diri, behold, I have done according to your word. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you. Again, balik-balik na po ni siyang anointing. Kanang walay susama nimo. Gingnan siya ni Lord, tagahan takag wisdom, tagahan takag understanding heart, so that there has not been anyone like you. Never before, never again. Nor shall any like you arise after you. Grabe. Wala susama nimo. Wala na susama nimo nga mugawas pa ka bright. Pero niingon ang Bible sa John, there is one coming greater than Solomon. That is Jesus Christ. So si Solomon, ningon ang Bible diri nga wala na imo gawas nga mas bright pa nimo, pero nigawas si Jesus. Ningon ang Bible nga there's another one coming greater than Solomon, si Jesus. Pero sa maingon ni Lord Jesus Christ, you can do greater things than this. Gingnan niya ang mga disciples nga makahimo pa mo mas greater pa sa akong gihimo. Si Solomon, wisest, greatest king of all time, na wala na imong gawas pa nga mas greater sa iya, pero nigawas si Jesus nga mas greater pa sa iya. Pero pagabot ni Jesus, ingon siya nga sa iyang mga disciples nga, mas greater pa inyong mahimo sa ako. Ang imong anointing mas kuyaw pa ka Solomon. You have the anointing to do great things. You have the anointing to do exploits for the glory of God, because you cannot have the light, you cannot have wisdom without doing great things.
Kung naa si wisdom, naa si light sa imong life, just like ang David, grabe, na-translate siya from prison to the palace. From prison, nahimo siyang prime minister. Gikan sa cell group leader sa Silda, nahimo siyang leader sa kingdom. Hallelujah. Si Paul, another example, number 4. Si Paul, grabe, matungingon ako sa inyo ganina. Remember, 2 Peter 3:15. Remember that we are saved because our Lord is patient. Our dear brother Paul told you that same thing when he wrote to you with the wisdom that God gave him. So si Peter mismo gi-acknowledge na grabe ang wisdom ni Solomon, ni Paul. Mula nga sa Acts 19 verse 14 and 15, 7 sons of Sheba, a Jewish chief priests, were doing this. And one day the evil spirit answered them, Jesus I know, Paul I know about, but who are you? No, gipangkulata sa demonyohan. Si Paul na ilan, grabe. Ingana si Paul nag-dominate sa life. Grabe. Prisohon, maaprir ang portahan sa prisohan. Mag-ministry, malunod ang barko, di gapon mundang, unstoppable. No, nag-reign siya sa life. Pula taon, di gapon mundang. Nag-ministry lang gapon. Kaya naman, nag-dominate din niya i-allow ang circumstansya, mo'y matuman. Ang iyang gusto niya nga matuman. Mo'y allow niya nga may matuman. Today, mo niya nga itong i-apply karon. Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. So karon maglakaw ta sa kahayag. Kay kita sa una nata sa darkness, karon na nata sa kahayag. So maglakaw ta sa kahayag. In other words, maglakaw ta in dominion. Maglakaw ta nga mo dominate sa kinabuhi para nga mawala na ang kapildihan, mawala na ang small mindset, smallness of mind. Amen? Nga mawala na ang pagmahay, gamay nga mapanguna-una. Kaya nga naman, nag-walk ta in dominion. Kung unsa imong gusto, mo'y matuman. Kung unsa imong gusto nga himuon, mahimo na by virtue of the light that is in you, the wisdom. Manaingon nga, far above mentality. The Bible said we are seated in Ephesians, we are seated with Christ in the heavenly realms, far above all principalities. So ang atong position, ang atong spiritual nga status in reality, in the spiritual reality, ang atong status, nagtingkod ta uban kang Kristo. Labaw sa tanan nga mga principalities. Labaw sa tanan nga authorities. Far above. Sa may Bisaya sa far above. Labaw ka. Layo pa kayo imong labaw. Ingna imong katapad, layo ra sila nimo. Mga demonyo, tanan nga mga dautan nga mga butang. Layo ra nimo. Dili na makapildi nimo. Hallelujah. You're designed to rule in life. You are not subject kung unsa ang mga limitations sa natural because you belong to the supernatural. Kinanglan natay far above mentality. So, kung naay mga problema sa circumstansya sa atong natural life, pwede na natong i-transcend. Pwede ta nga mo supersede sa unsay situation sa atong natural. Deuteronomy 28 verses 1 to 3. If you fully obey and carefully follow all the commands I give you today, I will what? Set you high above all nations on earth. So mo nang far above mentality. So atong imong pag na limitation sa natural, mangita kag revelation, mao to imong puyan. Mao to imong barugan. Para nga ang kanang limitation sa natural matanggal na. Pwede na nimo mo supersede kaniya na. Amen. Nana siya, pero ikaw, taga-taas man ka. Amen. Nana siya, wala ni mo gidinay, nara na diya. Pero labuan na to na. Mana si Pedro nga, sa situation ni Pedro, tubig na, di na pwede lakwan, pero nag-istorya man ko sa naghihimo sa tubig. Si Jesus man ako nag-istorya. Pag moingon si Lord nga, ani, Lord, ina ko nga man na ko diya. Ningon si Lord, come. So ang naghimo sa tubig, monay naghimo sa tanan balaod prinsipyo sa tibok kalibutan. Mona nay naghimo og ang pulong niya monay naghimo sa tanan. So ang word ni Lord
Muna ang creative power of God. Sa tanan nga iyang isulti, mahimo na. Paingon ni Lord, ali, walay mo kontra diya. Ilakaw si Pedro sa tubig. He was not denying the law of gravity, but he was superseding the law of gravity. Iyang gi-overcome by virtue sa light of the word. Nganingon si Lord sa iya, come. Napa mo diya? So, dagay mga limitations sa atong life, maka-overcome dana by light. So, dagay mga things nga murag wala na, murag dead end na ba? Di na ka makaadto ba? Kay nalimitahan na ka. So, pangitag pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo na ang light. The Word of God is light. Psalm 119 verse 105. No? Ang pulong sa Ginoo lamparan sa atong tiil, kahayag sa atong dalan. Kahayag, sumangayo kag word, nay kahayag, mo dominate ka. Walay kangit-ngit, walay limitations nga mo limit sa kahayag. Mo-overcome ka sooner or later. Grabe, mo-overcome na to nimo. Kaya nga naman, grabe, imo na tong napildi nimo to. Kaya nga naman, word, walay makakontra sa word. Walay makapildi sa pulong. So, ang pulong mo na ang creative power ni Lord. Amen? Makita kag pulong mo na imong tuhan, now you're walking in light. So, mo na nga, have dominion by virtue of light. Mangita kag word sa Ginoo. Lord, dili ni pwede Ginoo. Dili ni na ko ialaw nga circumstansya. Inconsistent sa imong pulong, Lord. Dili pwede nga ingaani ra akong life. Manifest ni Lord gining anointing ni Joseph like no other, wisest of all, kang Daniel kaning anointing, Lord, kang Solomon. Ako ning anointing, Lord, ako imo kong anak, Ginoo. Hallelujah. Mo ni ang power sa light, and then mo ni ang agenda ni Lord. Karon nga mga adlaw mo ni ang agenda ni Lord. Mo na nga kung makasabot ka ni imo ning i-embrace. I am the light. Mo ning si Lord, let your light so shine before men. Ipasiga imong kahayag ba. Lastly, atong basahon na Isaiah 60 verses 1 to 3. Arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. No? So bangon, ipasiga, ang imong kahayag, kaya ang kahayag niabot na. Ang pulong sa Dios niabot na sa imong kinabuhi. Di na pwede nga dili ka musiga. Ipasiga ni mo ng pulong. Hallelujah. Kakita atong ipasiga ang pulong. No, 5 years ago atong gina-declare nga 1 Samuel 3:11 ta. Kana nga pulong ni siga na. Isaiah 60 verse 8, ato nang gi-declare nga who are this that flies like a cloud and like doves to their nest. Ato nang gina-declare. Hantod nga kana nga word ni siga sa atong life, nahimo na tang kita. Kana nga verse kita na. Mulupad ka pinaagi sa pulong nga imong gituhan. Ang pulong, dili na magpabilin nga pulong, mahimo ng reality sa imong life kung imo ng tuuhan. Sa una, 1 Samuel 3:11, ato ra nang gi-declare, pero ato mang gituhan, karon nahimo na siyang reality sa atong life. Basahon nato. Then the Lord said to Samuel, behold, I will do something in new gen, at which both ears of everyone who hears it will tingle. So sa una, wala pa na siya substance. Wapakay way. Pero karon makarelate ka, amen. Kaya naman, ikaw naman, nga nibagting na sila sa imong testimony. Nag-produce ta og mga millionaires. No? Sa Zechariah 8:23, mo na itong gina-declare 5 years ago, gina-declare na nato. Nahimo siyang light. Thus says the Lord of hosts, in those days 10 men from every language of the nations shall grasp the sleeve of a new gen man or woman, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you. So morning sila ang nangapil og home office training. Coming na ang mga tagalain nga lugar. Amen. Sa John 3, ato nang gina-declare, mo sa naitabo. So balik na sa Isaiah 60 verses 1 to 3, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth. So grabe ang darkness sa tibok kalibutan. Pero hindi na siya mag-matter kay kita man ang kahayag. Deep darkness the people, but the Lord will rise over you. Because darkness cannot defeat the light, nor light. And His glory will be seen upon you. The Gentiles, or other version it says, nations shall come to your light. Now ang light, mo attract siya nations.
kings to the brightness of your rising. So muna itong himuon karon, we are the light. The light is the Word of God. Of course, the light is Jesus Christ. The light is the Word of God. Now, ang effect sa light mo, dominate ka sa life. Dili ka magpabilin nga pobre, dili ka magpabilin nga luoy kung nakay light. Kaya ang light, mahimo ka nga mo dominate ka. Now, mahimo kang overcomer sa imong situation. Ang lisod nga kinabuhi, mawala na by virtue of the light nga imong ma-encounter, the revelation nga imong ma-encounter. Dili na luoy ang imong life. Sa una, kaawa-awa ang imong kinabuhi karon mahimo na siyang kahanga-hanga by virtue of light. So right now, dominate in life. Rule and reign. Father, we thank you. We give you praise and glory for all the things that we have received from you today. In Jesus' name, amen.